Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Tingnan mo naman ito ha. Singing for the President. Maraming pumunan dyan. Para daw, bakit? Masyado naman kayo. Ano nyo naman yan? Parang pagod. Anong pagod si Duterte? Ano ba talaga? Napipikuno sila na kesyo gagawa ng concert. Ba't hindi daw gumawa ng concert para sa mga frontliner? Hindi nga lang concert ang ginagawa sa mga frontliner. Tinutulungan pa nga natin yan. Dami-daming tumutulong dyan sa frontliner eh. Pati mga DDS vlogger, DDS supporter, gumagawa ng tulong sa mga frontliner. Sila Jimmy, ilang beses na nagharana yan sa mga frontliner. This time, para naman sa ating Pangulo. Bakit ba sila napipikon? Bakit? Wala ako kasi sa kanilang ganyan na singing for the Vice President. Walang ganyan. Kaya naiinggit sila. Naiinggit sila na tayo ay sumusuporta sa ating Pangulo, ha? Pero ang pinakamalupit po dito, kakanta po ako. Biro lang, hindi ako kakanta dyan. Ewan ko ba bakit ako napasama dyan. Ito si Jimmy Bondo ko. Ano kayo magandang gawin dyan? J-Mac MHP 10. Paki-upload mo na lang yung video. Salamat. Welcome back, bro. By the way pala, baka magtataka kayo, marami yung pasensya na ho, medyo naging issue ito sa ilang nating mga followers at saka supporters. Medyo marami daw na block yung isang moderator. Ang ginawa ko, para umaayos, ibinalik ko lahat, tinanggal ko lahat ng binlock. Okay, nakabalik na lahat. Tapos simulan na lang natin i-block uli ngayon yung totoo talagang troll, ha? Binalik ko na lahat yung mga na-block. Oy, si J-Mac, idol daw yan, ha? Ano ba yan? Si J-Mac MHP. J-Mac. Oy, ha? Salamat, J-Mac, ha? Baka mag-rap na lang ako na ako si Banat, kakainin kita. Ay, mali. Ano ba yun? Ano ba yung lyrics doon? Nakalimutan ko na. Ito nga, pakinggan natin to si... Ayan. Ito na lang kakantahin ko. Minimesmorize ko na eh. Ha? Sabayan nyo ako. Ikaw si Banat, kakanain ka. Ano kakanain? Bastos mo naman. Si Banat, banatan lahat. Parang ang pangit ata nung yung lyrics, babanatan ka. Alam ba, babanatan? Parang Arnold Clavio yung dating eh. Babanatan lahat. Kahit biktima, babanatan niya. Ay, nako. Busit ako yung sa mga YouTube. Wala na silang ginawa ko, hindi magprank. Kung hindi naman magprank, magharutan, tapos mag-aaway-away. Para ba dumagdag kita, yung akala mo, yung away-awayan nila totoo, minsan, nang uulol na lang ng mga audience para kumita. Hindi ko yung sinasabi itong huli hindi yung nag-away, yung nag-away ng live, mukhang totoo yun. Mukhang totoo. Pero yung meron ako nakikita dyan, nag-aaway lagi. Keso, babaero yung lalaki ko, no? Kasi babae, galit naman lagi. Ulit-ulit na lang yung vlog na yun, walang kakwenta-kwenta. Pero pinanunood pa rin ng tao, no? Parang ako, pinanunood ko pa rin. Kaya sabi ko nga, suggestion ko sa mga walang trabaho dyan ngayon, ha? Kung gusto nyo ng trabaho, gawa kayo ng vlog ng jowa mo kaya ng asawa mo. I-prank mo yung asawa mo. Pakainin mo ng tae, ganun. Yung mga joke-joke ngayon sa video di ba? Lahat na lang gawin mo, takutin mo, gulatin mo. Oy, Bernard Flores, Brad, Vin Diesel ng Pinas. For sure, marami naglalaway sa dyan. Hi. Salamat sa iyong tip. Wala. Wala ho talagang naglalaway dito. Wala na Alam nyo ngayon, malas ho. Wala naman yung malas Wala akong malas. Pero ngayon yung yung malas ka pag nagpagawa ka ng ilong. Diba, kunwari, yung hindi kagandahan ng itsura mo. Papagawa ka ng ilong.
Tapos tatakpan mo naman din ng mask. Sayang tuloy yung mga nagpagawa ng ilong. Ito. May ano. Ikaw, puro saw-saw sa mga issue. Tapos ulit-ulit i-share para madaming view. Ayaw mo na po banat saw-saw. Yan. Yan ang mga ito. Anong gagawin dito? Unhide user. Na-hide na pala ni bodyguard. Ay, lupit. Okay. Yan. Tumalsik tuloy yung laway ko. Ayun na nga. Tapos, dahil dyan sa jowa na yan, pinag-uusapan natin, dagdag kaya mga kaibigan, ha? Kumbinsihin nyo yung mga jowa ninyo o yung asawa ninyo. Gawa tayong vlog. Gawa tayo ng vlog. Kunwari, inaaway mo ako dahil nagsiselos ka sa akin, nanonood ako ng TikTok, ganun ba? Kunwari, labas-labas naman. Alam mo, wala naman akong problema kung gusto niyo i-display yung jowa ninyo. Pero sana naman, yung merong konting katuturan na gagayahin ng mga kabataan, yung medyo iiduluhin naman. Okay lang naman sa akin, hindi naman baka sabihin nyo, bitter ako sa mga magjojowa Hindi naman. Kaya lang sana naman yung magandang halimbawa, kunwari, nagtutulungan kayo kung paano kayo magluto, di ba? Mga ganyan. Paano kayo? Okay na sa akin yan kahit nakikibwisit, di ba? Kahit yung pa-sweet, yung mga gano'n. Sarap isampal yung Pero okay na rin yan. At least, medyo positibo naman ang sinishare. Pero yung walang kakwenta-kwentang awayan-awayan sa YouTube, ay nako. Oy, grabe naman si Leslie Tugade. Welcome back. Paano ba napanood din ulit ng live? Yes, we miss you. Paano ba yan? Power sa iyo. Yan! Sige nga, sino ba sa inyo ang paborito ninyong vlogger na Pilipino ho? Yung vlogger ho na yung gumagawa-gawa ng video niya tungkol sa sarili niya, gano'n. Ano ang gusto ninyo? Sino hong mga gusto ninyong vlogger? Ay, balita ako nga. Ito. Kasi yung iba sinasabi nila, topic ko daw ito si Nico, di ba? Si Nico naloko ng yung spam ba yan? Spam. Spam tuloy. Nagugutom na ako, Roy Banares. Salamat, Banateros from Los Angeles. Eto daw si Nico naloko ng 4 million dun sa investment scam. Okay? Alam mo, ganito lang naman kasi ang problema ko dito sa mga... Ewan ko ba? Sabi niya pa naman tali-talinuhan daw, di ba? Buti siya tali-talinuhan. Ayoko kasi ipagdiwang yung katangahan niya. Ayoko ipagdiwang yung pangit na nangyari sa kanya. Pero Brad naman, saan ka nakakita ng investment? Nababalik sa'yo mahigit kalahati? Ano ba? Napaka-hina naman ang utak nito. Puro itsura Yan ang mahirap pag puro itsura, inuna Magbigay ka ng 100, babalik sa'yo 200 after 1 month. Sira ulo mo. Walang ganong klaseng investment, walang ganong klaseng negosyo. Parang naman ang... Ayoko na, actually, sa totoo lang, ayoko na banatan nito dahil medyo... Siguro naman tayo mga Pilipino, wag naman tayo maniwala. Alam nyo, ganito lang kasimple yan Ganito lang kasimple. Mga kababayan, walang scammer kung walang tanga. Walang scammer kung walang magpapaskam. Ganun lang kasimple yun. Wag na nating paikot-ikutin. Sino ba naman tanga na magano ka dito, invest ka dito ng 100,000. After 1 month, 200,000 na yan. Sige ka naman. Invest ka 100,000. Tapos binigyan ka 200,000. Wow! 200,000 binigyan ako! Totoo nga. Mag-invest ka ngayon, 200,000. Kasi bibigyan ka ng 400,000. Bigyan ka naman ng 400,000. 200,000. After 1 month, binigyan ka ng 400,000. Wow! Tuwan-tuwa ka naman. Eto naman, may 400,000 ka. Pagbigay sa'yo ng 400,000, invest mo yan. Kikita ka, isipin mo yung 100,000 mo, naging 400,000 na. Pag yung 400,000 mo, magiging 800,000 na.
Ikaw naman, si tanga. Greedy ka, hinayupa ka. After 1 month, doble yung bibigay sa'yo. Anong klase yan? Katangahan naman yan. O sige, binigay mo yung 400,000. Bye-bye. Anak ka ng wedding, oh. Wala talagang scammer kung walang tatanga-tanga. Roy Banyares, salamat po. Binabati natin si paring Doc Rolly Mendoza, Santa Maria, Bulacan. Hello. Robert Cortez, banat ba para may small black object ka sa teeth? Dali. Kayo naman, oh. Pinapansin nyo pa yan? Sandali. Huwag na natin pansinin. Ini-scam lang tayo. Kayo, ini-scam nyo ako, ha? Kayo talaga. Anyway. Ang pag-uusapan nun natin, tatlong pag-uusapan natin. Ay, grabe, oh. Meron nung nagreklamo sa akin taga TV5. Etong empleyado na ito, dating empleyado na ito na niloko ng ABS-CBN. Ito yung mga tinutulungan natin. Minessage ako. Abay, pambihira ho. Nung minessage ho ako, bigla hong sabi niya, dito ho sa TV5, ganito ho nangyayari. Sabi ko, anak naman ng wala na talagang katapusan ng mga panluloko ng mga network eh. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa pag-uusapan natin yung tungkol sa sakit. Sakit ni Pangulong Duterte na pinalalala ng media at saka ng posisyon. Explain ko sa inyo kung bakit, ha? At pangatlo, pag-usapan natin, si Lenny nag-react. Affected siya dun sa mga binagbibilog-bilugan ninyo. Kayo kasi bibilog-bilog kayo eh. Nagagalit tuloy siya. But sa lahat naman daw ng kanya sinabi, bakit naman daw yung suot niyang pinansin ninyo? Kayo talaga, oh. Kasalanan nyo pa.